Ay nako, eto na nga po mga kababayan, pag-usapan natin yung SONA ho na nangyari kanina. Alam mo, sa totoo lang, kung tayo po'y nanonood nitong SONA, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko eh. Kasi sa isang banda, naiiyak ako, bakit meron tayong ganitong klaseng pangulo? Sa isang banda, natatawa ako dahil parang sabog yung nagsasalita. At the same time, nagagalit ako. Kaya talagang mixed emotion. Kasi bakit umabot tayo sa ganitong klaseng bansa? Ito papaliwanag ko sa inyo. Para tayong etong pangulo natin, para siya yung nagbibigay direksyon sa Pilipinas. Para bagang driver natin. Halimbawa, sumakay tayo ng taxi, Uber, Grab. Tapos yung driver natin, kung ano-anong sinasabi niya, kung ano-anong mga pahayag niya, 'di ba? Na sa atin at sinasabi niya ganito, ganyan. Na alam naman nating hindi ganoon na nangyayari sa karsada, 'di ba? So parang ano ba? Mukhang may tama itong driver natin. Kasi kung ako yun, bababa ako eh. Kunwari, meron kang nasakyan taxi na yung driver, iba-iba yung sinasabi. Yung parang wala sa ulirat, parang lutang. Ako talaga, bababaan ko yun. Ibig sabihin, delikado eh. Siya yung nagdi-decide kung kakaliwa, kakanan o dediretso. Tapos biglang, ganun siya magsalita. Iba-iba yung kanyang sinasabi na para bagang wala na sa hulog. Ano bang masasabi mo? Kunwari, may tumawid. Magsasabi ka na yung pagtawid na yan ay dapat inahayaan lang natin dahil merong mga pagkakataon na sila ay dapat tumawid kahit sila ay stop. Tapos habang tayo naman ay go, kailangan ay tumigil tayo dahil minsan kailangan nating tumigil. Kung ganyan ang lengguwahe ng driver mo, aba, mawiwindang ka. Para bang, shit, may problema dito sa driver. Parang ganun si Marcos. Di ba? Sinasabi niya na maunlad tayo, sinasabi niya maayos tayo, kabaligtaran ng tunay na nangyayari. Nasasabihin niyang unang-unang birada niya yung korupsyon, na kesyo sinabi niya na hindi natin to palalagpasin. Abay, gago ka ba? Sa'yo nagsimula yung budget, tapos binigay mo lang sa kamera, tapos sa'yo rin bumalik. Ikaw rin na magpapatupad. Naintindihan niyo? So, sasabihin mo, hindi natin palalagpasin ang korupsyon. Sira ulo ka eh. Ikaw yung nag-implement. Sa'yo nang galing. Tapos pumunta sa camera, tapos bumalik sa'yo, pinirmahan mo. Pagpirma mo, napakaraming insertion. Di ba? Tapos ano pa? Pag-implement mo, puro sabit-sabit. Tao mo yun nandyan. Sekretary mo. Undersecretary mo. Wala akong problema na sinisi niya si Romualdez. Abay, tama rin naman talaga. Pero hindi yun ang gusto ng taong bayan. Aside from makulong si Romualdez, pati ikaw. Mag-sorry ka sa taong bayan dahil pinabayaan mo. Hindi mo pwedeng ibintang lang lahat kay Romualdez. Di ba? Tapos, sasabihin mo pa na para bagang napaka-linis mo. Hello? Yung nga lang statement mo na sasabihin mo na ipakukulong natin, ipaimbestigahan, o si ito, ganto si Romualdez, wala na nga naniniwala dyan eh. Sa sobrang pambubudol mo, negative na ang trust rating ng mga Pilipino sa'yo. Negative ha? Ibig sabihin, walang nagtitiwala sa'yo. Alam mo kung sino nagtitiwala sa'yo? Yung mga pumapalakpak dyan na mukhang pera. Kaya naman kasi pumapalakpak yung mga animal na congressman na yan ay dahil budget na. Aayusin yung budget and they need the budget para sa kanilang distrito para manalo uli silang congressman at makapagnakaw uli sila. Yan ang dahilan kung bakit sila pumapalakpak. Yung mga mambabatas na yan, mapasenador, mapakongressman. Because they need you na budgetan mo sila. Tanggalin mo budget, tanggalin mo pera, baka walang nanood sa'yo eh. Sa totoo lang ha, tanggalin mo lahat ng kanilang pakinabangan sa'yo, malamang walang nanood sa'yo. Tingnan mo next year. Tingnan mo ha, yung huling SONA, yung parang pinaka-ending mo na kasi pang-anim na yun. Pustahan tayo, wala nang papalakpak eh. Kasi wala na eh. Wala nang kapakinabangan. Wala nang kailangan budget. Diba? Kaya alam mo, kailangan natin maunawaan. At ito, ngayon, ipe-play ko sa inyo yung kaninang live namin sa SMNI kasi napakaganda ng pagtatalakay namin doon eh. Attorney Rowena Guanzon, si Miss Hana at saka si Miss Ina. Kasama po ang inyong lingkod at pinag-usapan natin na matindi kung ano po talaga ang tunay na nangyari dito at reaksyon ng taong bayan. At nandyan din ng isang political analyst. Napaka-importante na mas maintindihan po natin ito kasi etong mga to ay talagang lalo na si Attorney Rowena Guanzon ay napakatagal na po. Ilang SONA na ang naatenan niya. Ilang administrasyon na rin na siya ay naging opisyal. Malalim na taho ito si Attorney Rowena Guanzon. Kaya napaka-importante na maunawaan natin yung mismong nanggagaling sa mga tunay na
nakaranas ng napakaraming SONA. Kung ito ba ang SONA niya ba ay matino, maganda, makatotohanan, o isang lutang na SONA, di ba? At ang sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, the worst SONA in the history of the Philippines. The worst SONA. Bakit? Eto, pakinggan ninyo ang buong pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. At ang inyong lingkod, kasama ang host na si Hana, si Miss Hana at si Miss Ina. So panoorin po natin, ha? Guanzon, pakinggan natin. Ano masasabi mo doon? I predicted that the first SONA report of the BBM will be his promised investigation of the flood control corruption last year in his last SONA. Pero ito ang ipinakahihintay ng marami at finally, nabigkas niya sa SONA address. Pero bakit ayaw niya sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez? Parang mapait sa dila ni BBM na magsabi ng pangalan ng pinsan niya. Pero sinabi niya pa rin na kahit pinsan niya ay mananagot si Martin Romualdez. Ngayon, ang abangan natin, banat bay, kung ano naman ang sasabihin ni Martin dito. Baka bukas pa lang, may statement na si Martin. And remember that Martin Romualdez said, I will not go alone. I will take you with me. Ayan, BBM. So, may SONA ka man, ay meron ding SONA bukas, si Martin Romualdez sa iyo. Sure yan, may sagot si Martin Romualdez niya. Banat, your take. Naiyak po ako doon sa drama niya. Sobra yung drama niya, talagang humihina pa yung boses. Talaga naman, may pag-ganun-ganon pa. Alam mo, nakakatawa lang, ha? Kasi, supposedly dapat, di ba, kakasuhan. Yung isang araw, in-announce na eh. Nakakapagtaka, bakit ngayon, parang future pa rin yung pagbanggit niya na kakasuhan. At isa pa, hindi naman yung issue ng kakasuhan eh. Ang tanong, makukunbik ba? Kulong. Oo, makukulong ba? Kasi remember, ang daling magkaso. Eh paano kung, si Atty. Rowena, alam po yan na paano kung yung kaso masyadong magaan lang at tapos nagbulungan lang sila. Sige, kasuhan ka namin ha. Arelo. Anyway, pag mahina lang naman to, talian ng technical, tapos makakalaya ka after a while, at least, nasalba niya yung last two remaining SONA na kinasuhan ha. O, yun ang pangako ko, kinasuhan. Sana maganda, ang makukulong yan. Yun. Silang lahat. Oo, pero wala eh. Parang pahapyaw, masyadong hilaw para sa akin. Nakukulangan kinapangil, Atty. Guanzon. Kaya hindi nga niya masabi pangalan ni Martin eh. Dapat kung talagang gusto niya lahat ng blame kay Martin, ay talagang upakan niya na. Di ba? Eh kaso may ano to eh. May reservation? Oo, may reservation. Baka sabihin ni Martin na, ikaw din naman pumayag dito eh. Kaya mo pinirmahan yung budget eh. Pumayag ka rin ng schema ko eh. Hindi nga naman ma-deny ni BBM na pumirma nga naman siya. Hindi ba? Sa budget na yan. Kahit na alam niya na may mga unprogrammed funds dyan at mga insertion. And remember, hindi pa natin nakakalimutan na sinabi rin ni Chaldico, Chaldico, where are you? Na nag-100 billion insertion si BBM at kinonfirm ni BBM Pangandaman at sinabi ni Chaldico, nagatid siya ng 25 billion ng maleta-maletang kickback sa bahay ni BBM. Kaya mahirap na kalaban din itong si Martin Romualdez. Hindi niya dapat ito i-underestimate dahil si Martin Romualdez also has his own law firm, di ba? At his own maraming pera si Martin Romualdez para lumaban din kay BBM. And kung totoo ito sana itong away nila ay magiging tutuhanan hanggang matapos ang pagkulong kay Martin Romualdez. So, kaya excited ako kung anong sagot ni Martin Romualdez dito dahil nagbanta siya I will not go alone. I will take you with me. Yeah. Kaya, Martin, gumawa ka na ng sarili mong SONA bukas. Excited na kami. Pero, ang tanong, bakit si Bunoan? Na-air condition, 3 buwan na. Bakit si Senator Marcoleta na wala ni 5 ng government funds ay kinasuhan pa una ni Ombudsman, kinulong pa? Nauna pa kay Martin Romualdez. Yan ba ang sinasabi ni BBM na rule of law? Kasi nag-mention siya dito ng rule of law siya nag-appoint naman dyan kay Ombudsman Remulla. Nasaan ang rule of law dyan? Padagdag ko lang din, Atty. Rowena, yung sinabi niyang kami ang nakadiskubre, na-discover mo pala, bakit mo pinayagan? Yun. Kasi, remember, yung budget nagsimula sa'yo, sa executive branch. Dumaan sa Kamara, sabihin na natin kinalikot ni Romualdez siya. Pero again, babalik pa rin sa'yo to sign it. So, hindi ka makakalusot dyan.
Kahit na-discover mo, sinasabi mong, alam mo na merong korupsyon na nangyari, bakit mo pinirmahan? Ayun, di ba? Di ba? Kung na-discover mo pala, ba't mo pipirmahan? Anong kabaliwan nyo? Naman siya nagalit, di ba? Sabi ni Congressman Toby Chanco nung inubos niya na lahat. Wala na akong legacy project. Ibig sabihin, kayo na lahat ng kumuha. Paano ako? Oh, ano share ko dyan? Di ba? Nagalit lang siya. Sabi ni Toby Chanco, yun ang sinabi niya na he probably realized na, aba, naiiwan ako dito ah. Naiiwan ako dito sa sharing ah. At siguro na-shock siya na ganun kalaki pala ang parte ni Martin Romualdez at ng mga kontratista. Tingnan mo ayaw niyang sambitin ng mga pangalan eh. At kung ayaw sambitin mga pangalan, ano ba yan sila? Mga santo? Ano, sacred cow? At Attorney Rowena, wag natin ialis yung anak niya, ang kanang kamay ni Romualdez. So kung merong dumadaan muna sa anak niya. Majority leader, si Sandro, majority leader, di ba? Kahit sa Committee on Appropriations ay siyempre may baton ang majority leader. At di ba sinabi dun sa 18 former security guards, former Marines ni Saldico na dun sa binuksan uli na Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta, sinabi nila na naghatid din sila kay Sandro ng maletang pera dun sa Ilocos Norte. Tama ba yung narinig ko? Ito, Attorney ha, dagdag ko lang po. Kanina, minention po ni Bongbong Marcos, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Ang tungkulin ko ay sa inyo, mga kapwa ko, Pilipino. Ay, salamat naman at bigkas mo yan. At, Hanggang bigkas lang. Oo, baka naman hanggang bigkas lang yan. Mamayang gabi, iba na naman. Oo. Nagkamali lang po siya ng basa. Totoo, sabi kasi hindi siya ng Pamilya. pamilya niya. Kaibigan. Pero ang dulo talaga nun, ako'y paggulo sa Pinas. Panggulo pala yun. Oo, panggulo siya sa Pilipinas. At saka ano talaga, yung mga hindi sinasabi, na maraming nagsasabi, na malaki ang influensya ni First Lady kay BBM. Kaya, yan po ang, parang, noong ang panahon ni Ferdinand Marcos ay, si First Lady Imelda Marcos ay napakalaki din ng role, ano? Pero parang, hindi ganito ang exposure. Kaya siguro nagalit na rin sila dahil sa laki naman ng skandalo at laki ng na-realize nila na ganyan pala kalaki ang nakukuha ni Martin Romualdez. Kaya hindi talaga niya pwedeng i-deny na siya rin pumirma. Yan ang sasabihin ni Martin eh. Pumirma ka rin doon eh. At may insertion ka rin doon eh. Alam ko dahil tinanong sa akin na tama ba ito? Hinihingi ni Presidente ng 100 billion na insertion. Ang sagot ni Martin Romualdez kay Zaldico, what the President wants, the President gets. Yun. And alam mo, Banat Bay, Attorney Guazon, may mention kasing figures si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona. Sabi niya, nasa halos 25 billion pesos na daw yung mga nabawi na pondo, mga na-freeze, na-preserve daw po. And then around 800 million daw po ang nabalik sa National Treasury. With those figures na minention ng Pangulo, is it enough, noting Attorney Guazon, Banat Bay, this past few months, mapakainit yung issue ng mali-maletang scandals involving allegedly involving yung ating congressmen and even senators. Bakit nag-mention mga ganitong figures pero parang masyado siyang parang Masyadong or maliit. Maliit, yes. Kasi hindi lang naman DPWH budget doon sa infra ang involved dito eh. Funds pa eh. Na presidente lamang makapagsabi na, sige, gamitin yan sa flood control funds, which is exactly what happened. Galing sa unprogrammed funds. Kaya di ba sinasabi rin ni Secretary Dr. Winnie Monson na dapat wala ng unprogrammed funds, which I agree. Dahil galing sa unprogrammed funds dyan sa General Appropriation Act o National Budget, yung mga tinalat niya doon sa mga flood control na naging ghost project. So hindi siya pwede maghugas ng kamay like Pontius Pilate. Dahil siya mismo ang pumirma niyan, alam niya kung magkano ang unprogrammed funds na lumabas at napunta sa flood control projects. And the President also mentioned, kasi di ba nag-declare ng national state of national energy emergency. And kasi kaya nga may austerity measures ngayon yung executive, hindi sila nag-carpet, and then may konting tipid-tipid daw sa mga pagkain or whatever. And then sinabi din niya na lahat ng government agency ay pinagtitipid po niya. Is that enough po doon sa pinakaharap natin? May dapat gumaya kayo sa Venezuela. Biglang nag-wave ng sweldo
ang mga opisyalis. Dapat itong nag-energy crisis at grabe na yung survey na half of Filipinos are already hungry. Kayong mga senador, presidente o vice president, mga senador, congressman, ay mag-waive na rin kayo ng inyong isang buwan man lang na sweldo. Pero wala kasing sense of sacrifice itong si BBM eh. Lagi siyang prinsipe, di ba? He has always been the crown prince. Kaya, what the president wants, the president gets. Itong sinasabi niya, Hana, na sinusoli yung 800 million, that's just the tip of the iceberg. Para lang yan ma-appease niya tayo. Pero kung titingnan mo yung isang report, ano ba yung nag-report dyan na 1.9 trillion ang flood control projects? Kung, say, i-round up natin siya 2 trillion, 1.9 trillion daw, sa 2 trillion, sa 30% na kickback, dahil yun ang sinabi ng mga kontraktor at ni Saldico. Sa 30% ng 2 trillion, that's how many billions? That's 600 billion? Bakit bigyan mo kami ng 800 million para matutuwa pa ba kami na sinuli nyo 800 million lang? Hirap na nga po ang mga tao. Di ba? Kung aside from that, bakit naman po selective naman. Pumunta akong jail Hana, I went to the jail in Payatas. Mga minor, mga DPWH, district engineer, mga project engineer, mga nakakulong doon. Wala ba nakakulong doon na regional director? Wala nakakulong doon na undersecretary? Nasaan na yan si Bryce Hernandez? Bakit yan hindi nakakulong? Bakit lahat sila state witness? Pwede ba yun na si Bonoan state witness din? At alam ko na, si Bonoan is state witness, ituturo niya si Martin Romualdez. Ang labo naman, si Bonoan is already secretary. Bob Bonoan is already the president. Paano siya naging not the most guilty? Siya itong pumirma sa lahat. Siya yung nag-a-approve niyan lahat Di ba? Imposible naman yan. Tapos ngayon, hospital arrest lang siya. Di ba? Talagang hindi tayo satisfied sa ginawang investigasyon at resulta ng flood control investigation. Dahil pinipili lang nila kung sino ikukulong nila. Okay. Sa akin, ang rating ko dyan, pasang-awa lang, 75. Sa flood control, corruption, investigation. Another topic po, Attorney Banabayan, Hana. Punta naman tayo dito sa agriculture. Remember, sa upo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, sinawakan niya di ba yung Agriculture Department? Siya ang secretary. Yes, after 4 years, tingnan natin kung meron pa talagang narating, lumalaba, o ano pa bang plano nila. Pakinggan po natin ito. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.2 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino. Talungdaan nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasaka at mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Ayun, sapat na ba ang ginawa, Attorney Gonzon? Bakit naman puro ayuda? Di ba dapat trabaho? 2.5 million walang trabaho, ayuda mo lang ng 10 kilos ng bigas na kinupitan mo ng 2 kilo? Bakit ganun? Ano ba ang ibig mo sabihin dyan, BBM? Nasa loob ng 2 taon, ay bibigyan mo sila ng tagsa 10 kilo buwan-buwan? Hanggang saan naabot yun? Ang kailangan po ng mga tao ay yung promise jobs. You promise jobs. But it got worse every year. Parami ang walang trabaho, 2.5 million. At dumadami pa ang nagtatrabaho lang ng part-time. Sinabi mo rin yun, those are the underemployed. Hindi yung sapat ang ayuda dahil hindi po yan tatagal na pansamantala lamang yan na tulong. Ang kailangan po ng tao ay trabaho. Kaya dyan importante ang foreign direct investment na makakapagpapasok ng bagong kapital and create new jobs. Pero sa ngayon, bagsak din More than almost 50% of foreign direct investments ang bagsak ay almost 50%. So, no new jobs from foreign direct investments, and yet, Bongbong, I heard him, BBM said, na meron siyang nadalang investment, napasok na investment, pero wala siyang na-specify. Kasi, para kasing nakukulangan yung ating mga kababayan in terms sa ginagawa sektor ng agrikultura. Kasi, di ba, yung mga
nagsasalita in behalf, yung mga organization, ng mga grupo po ay sinasabi pa rin po na rampant pa rin po yung supply sa galing sa ibang bansa. Na Oh, from imported, nandyan pa rin. And they're saying na may protection ng government. So yun ang sinasabi nila, yun ang nirereklamo nila na parang is the government pro farmers or mas pabor sila sa mga illegal na supply na nasa merkado po. Oo, kasi ang importation na yan, ang hindi sinasabi ay ayaw nilang sabihin, pero ang totoo, lahat dyan, ang importation na yan, may racket dyan. Kaya, instead na yung pinramis niya sa atin na food production for 4 years, hindi niya pa rin nagawa. Yes. Kita mo, hindi siya nag-report ng yield ng rice. Hindi siya nag-report ng yield ng rice at corn. Hindi siya nag-report niyan na specific. Kasi, sinasabi niya lang food production, but for 4 years, she's been saying food production. And yet, sir, is now 1,600 per 50 kilo bag. From around 900 or 700 to 900 pesos per 50 kilo bags of fertilizer when he took over as president. So for 4 years, wala siyang nagawa na significant sa food production dahil umaasa siya sa importation, Hana. Import lang ng import. Ang taas ng dollar ngayon sa peso. Kaya lalo namang nababawasan ang kaban ng bayan. Ayun, yung 20 peso na bigas, dahil promise niya yan, ano naman ang klase yan? Sa 20 pesos na Band-aid bigas, ba? Band-aid di ba? solution. Ano naman yun? Subsidy naman yun na temporary. At ang reklamo ng farmers dyan ay yung kanilang bigas na raw, from the farm, raw, unmilled rice, bibilin lang ng NFA sa 10 pesos per kilo o nagsimula nga sa 8 pesos lang a kilo. Paano mabubuhay ang farmers dyan? Para sa akin, hindi lang bagsak itong part na expulsion dapat dito. Hindi kasi alam mo ganito yan no? Doon sa bigas pa lang na sinasabi nilang bababa sana. Hindi naman natin naramdaman yun. O magbibigay siya ng 20 pesos na bigas sa isang barangay, magbibideo, magpipicture, tapos ipagmamalaki. Pero yung ramdam mo ba talaga yung pagbaba ng presyo? Mamamayang Pilipino, alam yan, hindi bumaba ang presyo ng bigas. Hindi. Tumaas pa. At ito pang matindi dyan, hindi lang yung bigas. Alam nyo ba yung import mismo ng baboy? Pinatay po yung mga hog racer natin. May grupong lumapit sa akin dyan at sinasabi nila, ayaw na nila. Talagang titigil na sila kasi lugi. Mula nung nag-import, may pinirmahan na executive order si Marcos na bababaan ng tax para ramihin ng import. Nung pinababa ang tax at pinaraming import, pumasok ang lahat ng sakit, namamatay ang lahat ng mga dito na pinalaking mga baboy. Dahil doon, sobrang pinatay ni Marcos ang lahat ng hog racer dito sa Pilipinas. Kawawa po sila. Sobrang umiiyak na po. Kasi alam nyo ba, mahirap magpalaki ng baboy? Mula sa simula. Sinayin nga nila sa akin yung nililibing na nila yung baboy. Akala ko nga, sabi ko, congrats, ang daming anak ng baboy. Hindi, patay pala lahat. No. Talagang ganun. Kasi nga, ini-import pag ini-import, minsan nakakalusot na dyan yung mga sakit. Swine flu. Oo, at ito ang dyan, di ba, kung maalala natin yung dating bodyguard ni Saldico, anong sinabi? Through the importation, kumikita at nagbibigay sa Malacanang. So, hindi lang pala sa bigas, kinukuha, pati dyan sa mga pork, sa mga gulay, lahat puro import na. Grabe kayo, ang baboy nyo naman. Oh, sobra as in, kawawa po mga kababayan natin na nagninegosyo. Tapos sasabihin niya na successful itong agriculture ni BBM. Ay, malabo ho talaga. Mamamayang Pilipino magsasabing tumataas ang mga bilihin. Hindi talaga niya na-cure yan for 4 years no? Hindi talaga niya na, kahit anong gawin niyang ayuda, hindi talaga pwede dahil umakyat Inflation rate, taas ng bilihin, tapos walang trabaho. Ang solusyon niya dapat talaga, trabaho. Kasi kahit na anong ayuda mo, mataas pa rin ang bilihin, yung mga taong kumikita naman, kahit itaas mo yung minimum wage, magkano na naman mabibili niya? Sa increase na 100 pesos a day? Another thing, attorney doong mga nakaraang sona niya, nabanggit niya rin hindi ko makakalimutan yung sabi niya, na bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder, kasi naging issue yan before Sabi niya, di ba, pinatupad pa, nilagdaan pa niya yung anti-agriculture economic sabotage. Meron bang naging resulta? Kasi dapat singilin din natin siya doon. May nakita akong kinasuhan nila, hindi ko naman kilala yung pangalan. Pobre. Siguro kung sino lang yung tao doon na ginawa nilang scapegoat. BBM, ikaw naman ang Secretary of Agriculture nang nangyari itong mga smuggling na ito ng sibuyas, technical smuggling ng kung ano-ano. Pati nga sa sukal, may technical smuggling kayo. Technical smuggling, mga kababayan, yung dapat yung tax babayaran ganito. Dinideclare lang po nila ng ganito para yung tax ito lang. Kaya technical yung smuggling. Kumikita sila doon sa tax na hindi binabayaran. Doon sila nagra-racket ng porsyento. So, wala namang nakulong sa smuggling ng sibuyas. Walang nakulong sa smuggling ng asukal, sa technical smuggling. Di ba ngayon nakikita natin, may nag-report nga sa news na
may mga warehouse na refrigerated na may mga sibuyas pa pala na hindi pa na-unload. Kasi nga, nagrereklamo ang mga local farmers. Di ba kailan lang yun na yung mga kamatis, mga sibuyas, nasa highway na lang? Tigpa 5 pesos na lang yung kamatis, nasa highway na lang? Kasi wala na eh. Paano nila matransport? Ang mahal-mahal po ng diesel. Ayan. Paano naman yung farm-to-market roads? Paano ang transportation cost? Paano makakompetensya ang ating mga local farmers at producers sa mga importer? Kasi pinapayagan ni BBM na ang solusyon, importasyon na lang. Huwag na maghintay na mag-food production. Kasi si BBM, short-sighted yan eh. Wala naman yan, di ba? Hindi naman yan siya sanay sa buhay na maghahanda siya para sa sunod ng mga taon. Ngayon lang yan siya nagkaposisyon ng presidente na talagang dapat niyang seryosohin. Kaya wala siyang short-sighted siya. Kaya kung sino lang dyan sa gilid niya, makakatsup sa kanya, yun lang pakikinggan niya. Sana naman, ilang sona na tayo, Mr. President eh. Talagang tuwang-tuwa ako. First sona, sinabi pa Hana, mga PWD. Abay, tuwang-tuwa naman ako, di ba? P3 PWD, party list ko noon eh. Abay, pinuri-puri ko pa siya. Nawala na yung PWD sa sona, sa sunod-sunod na sona. Talagang nilagay lang doon para lang, mabuka naman siya, may puso siya para sa PWD. Nasaan na yung social pension ng mga PWD at mga seniors? Saan na? Kung ang nirakit nyo dyan, ng bilyong-bilyong pisong maleta, hindi nyo ninako yan at binigay mo yan, BBM, sana sa social pension ng PWD at mga seniors. Abay, ipapasalamatan po naman kami sa inyo. Actually, sagutin ko lang yung tanong mo, no? Sa smuggler, bakit di ba nakulong? Anak ng senador eh. Hindi Ano ko ba? sasabihin kung sino. Grabe Anak ng naman. senador smuggler eh. Grabe Di ba? naman Tanong kaya. natin kay Paldon. Ay. Kaya naman tong political dynasty na ito talagang dapat putulin na ito Bakit pala si BBM walang political dynasty na sinasabi? Zero siya sa political dynasty. Wala rin siyang sinabi tungkol sa VAT and excise tax na tanggalin na yan. Sa VAT and excise tax sa fuel at kerosene, wala siyang sinabi. Kahit na napasa na yan, sabi ni Kong Rian Levisne, napasa na yan sa House. Wala rin siyang sinabi ng magkano ba gross domestic product ngayon na BBM at pati ka nagre-report sa income. Puro ka nagre-report ka sa gastos. Abay, kailangan i-report mo rin yung income. Hindi po ba? Abay, dito sa energy. Ang solusyon ni BBM sa high price of electricity, orderan ng Meralco na walang puputol ng kuryente habang di nagbabayad ang mga tao. Ayan mga kababayan Klaro yun Orderan ng Meralco na huwag puputulan kayo ng kuryente kahit di pa kayo nakabayad dahil mag-installment pa kayo. Hindi naman niya sinabi kung hanggang kailan. Baka naman 30 days lang. Okay, sunod po tayo na topic. Ito naman kanyang tugon po sa oil crisis po sa Middle East. Yun na. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.2 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang giyera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan.
Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa PESO o kaya ay sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito'y para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Alright, tatunghayan natin yung pahayag nga, Attorney Guazon, Banat Bay, patungkol dun sa Middle East crisis. Ba't parang past tense? Sana. Parang yan yung dapat sinabi dyan last year. Parang past tense yung mga hindi niya sinasagot yung dahil dito naman tuloy ang demand ay aakyat na naman ang presyo ng gasolina at krudo at gasol, kerosene. Hindi niya sinasabi na yung matagal na nating gusto at pinasala nga ng mga congresswomen, na isuspende na muna niya ang pagkolekta ng VAT at excise tax sa fuel at gasol at kerosene habang tayo ay may energy crisis, di ba? Ayaw talaga ni BBM yan tanggalin kasi diyan sila talaga kukuha ng pera para sa unprogrammed funds. Alam niyo na yung unprogrammed funds, di ba? Alam na natin yan. Parang sarili niyang budgets yan Yan ang problema. Ibibigay siyang ayuda, tigta 10,000 kayo dyan. Yung iba, mamamatay muna bago mabigyan ng 10,000 yung mga driver. Pero wala namang sinabing forever ng 10,000 the whole year. Pero ayaw niya. Ayaw niya suspendihin ng pagkolekta. Isang utos lang yan sa BIR. Isang utos niya lang yan na huwag niyo munang kolektahin ng VAT at excise tax sa fuel, gasol at kerosene. Hindi na nga kailangan ng batas siguro yan Actually, Attorney Rowena, mukhang nagkamali ho ata ang title, hindi SONA. Ano? Pinocchio trailer. Kasi palabas na Pinocchio ngayon sa movie house Mukhang ganun ang lumabas, puro kasi sinabi niya. Hindi kasi kung iisipin nyo, yung sinasabi niya doon sa oil crisis, una-una, grabe yung pagtaas at ang bilis. Pagbaba, ang bagal. So sana man lang yun yung binigyan niya ng pansin at sinita niya yung mga oil companies at sinabi niya, huwag naman kayo ganun kabilis magtaas. Ngayon, ramdam na naman natin kasi simula pa lang ng gera, tumaas kagad. Pumalo talaga kagad yung presyo dito sa ating mga kahit old gasoline stock station. yun kahit old stock. I mean, sana, alam natin na sumasabay sila doon sa global market pero dahil medyo mahirap sa buhay natin ngayon, sana man lang may konsensya. Oo. At sana yung plano rin na hindi lang yung pang